to the program po. Pasensya na. Hindi ko po makakasama ngayon si Paring Elios at wala rin si Ate Pat dahil meron po silang inaasikaso at mga kani-kanyang hinaharap. Si Parang Elios ay merong kailangang harapin at kasuhin muna pansamantala. At si Ate Pat naman ay kasalukuyang naka-engage sa mga activities sa kanilang lugar. So, hindi ko po sila makakasama tonight at maglilingkod na mag-isa lang ako sa inyo at meron namang mga tao dito sa Zoom, baka naman pwede nila akong samahan din. Gusto ko po sanang ipagpaanyaya sa inyo itong isang topic na gusto ko pong maipaglingkod kasama sana si paring Elios at saka si Ate Pat, ano? Tungkol dito sa dahilan kung bakit maraming mahigpit ang kapit ng mga karamihang miyembro sa samahang MCGI o doon sa ating relihiyon na pinanggalingan. Ano? Dito, gusto naming ipakita sa inyo, ipa-assess. Palagay nyo anong reason kung bakit ang dami pa rin. Actually, hindi mo yan magigiba eh. Kasi yung numbers niyan, paramihan ng parami eh. Yung mga nag-e-exit, yes, meron naman talaga pong nag-e-exit. Kita naman yan eh, di ba? Hayag naman yan eh. Pero, ang tanong dyan is, bakit? Anong reason behind? Kayo, tanongin nyo sarili nyo, nakailang taon kayong tumagal sa loob ng MCGI? Yung iba po rito, meron 20 taon. Si Lola Cute nga, alam po, 31 years siya eh, di ba? Yung iba, umabot na, meron nga akong kausap eh, taga Bandarian siya ng Bulacan, mahigit na po siyang 40 taon sa loob ng MCGI. Yung iba, 10, yung iba, bago lang, yung iba, ngayon taon lang. Sa inyong pag-a-assess, sa ating mga nakaraan na istorya ng buhay, may reason eh kung ba't ka nag-out eh, di ba? Pero mag-iisip ka, kung ikaw nag-out, minsan tinatanong mo sa sarili mo eh, bakit yung kapatid ko nandyan pa rin sa loob? Bakit yung kamag-anak ko nandyan pa rin sa loob? Bakit yung kaibigan ko nandyan sa loob? Bakit di niya makita yung nakita ko? Edsan, good evening sa'yo, watching from Baliwag, Bulacan. Ayun, eto, si paring Edsan, kapatid ni Kawili, Exeter din to eh. Minsan, maitatanong mo sa sarili, bakit kaya yung iba, hirap na umalis? Parang ikaw, okay, nakalabas ako, pero bakit ikaw? Hindi ka makaalis. Minsan, ramdam mo ng, teka, alam mo na ngang may mali eh. Brother eh. Sister. Chokaran. Kaibigan. Hindi mo pa ba nakikita? Ang dami ng mga nag-e-expose eh. Di ba? Marami kang kakilala dyan sa loob. Alam mo naman, matitino eh. Hindi naman mga weirdo ang isip niyang mga yan eh. Meron akong kilala dyan. Hindi ko po pwedeng sabihin mababa ang IQ. Ay, sabi ko nga po sa inyo eh, ano ko yan eh, fan ako niyan eh. Numero unong fan ako niyan eh. Kaya lang, tinakwil na ako eh. Si Ate Marie. Diba? Talagang sa kanya ako lagi nagko-consult kasi ang taas ng respeto ko dyan pagdating sa mga bagay na kailangan ikonsulta eh. Yung mag-asawang Peñaranda dyan sa may Texas. Pero hindi mo yan matinag. Di ba? Ikaw yung mapagsasabihang ikaw yung weirdo. Pero hindi mo masabi sa kanilang weirdo sila eh, kasi kilala mo sila eh. Na alam mong, teka, matitinutong mga tao na to eh. Matataas ang IQ nitong mga to eh. Pero bakit yung iba naman, nakilala mo rin namang matitino at matataas yung IQ, kita mo namang nag-exit na. Oh, paano mo ngayon i-gauge yung pag-alis ng isang exiter sa MCGI at pananatili ng isang closet dun sa MCGI? Nasasabi nyo rin ba sa ibang mga fanatics yung mga salitang, ano ka ba? Bulag ka ba? Hindi mo ba talaga nakikita? Ayun. Ako kasi meron na ako na pagsabihan nun eh. Kaibigan ko siya eh. Naibulong ko sa kanya eh. Pre, talaga bang hindi mo nakikita? Ano ba talaga? Nagbubulag-bulagang ka lang. Alam ko naman matalino ka eh. Pero bakit?
hanggang ngayon, ang tindi pa rin ng kapit mo. Ano meron? Di ba? At the end of the day, magbubuntong hininga ka na lang eh. Kasi hindi ka rin lang naman papakinggan. Minsan, ang nangyayari, ikaw na lang din yung gagawa ng rason para mo sila maintindihan at para mo sila maunawaan. Yan. Yan yung gusto naming ipag-anyaya sa inyo. Kung bakit at ano ang mga dahilan. Palagay nyo, bakit ang higpit ng kapit ng iba, ng karamihang miyembro sa isang religion? Partikular na sa isang religion na pinanggalingan natin. Yan yung gusto naming ipag-anyaya. At gusto namin sana mapulutan ninyo ito ng bagay na pag-iisipan nyo ngayong gabi ho bago tayo maghiwa-hiwalay. Gusto ko sana tanungin si paring Ilyos, kaya lang wala naman eh. Tatanong ko na lang din sa sarili ko at saka sa lahat ng mga volunteers na nandito sa loob ng Zoom kung gusto nilang makijamming. Narinig nyo na ba yung mga linya na ah, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan, di ba? Ilagay nga natin yung talata na yun. Ano. Pakita ko lang po sa inyo yung verse na yun. Ano. Yung Bible verse na yun sa Juan 6 at Jesse 6. Ganito po ang nakasulat doon. Babasahin ko lang ito saglit ha. Sa Juan kapitulo, ano na nga kapitulo nung, nung Bible verse na yon sa Juan yun eh. Sa 66. Kung di ako nagkakamali. Alam ko 666 yun eh. Kasi diyan ko na-recall yung verse na yun dahil meron diyang ano eh, tatalikod eh. Ito. Pakinggan niyo po itong verse na ito. Ano? Ito nakalagay dito sa verse na ito. Sabi diyan, dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Okay, ang sagot ni Pedro dito, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, eh, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ayan. Yung verse na yan, ano, yung Panginoon, kanino kami pupunta? Kanino kami paroroon? Ikaw ang may salita ng walang hanggang buhay. Di ba, ano? Diyan sa mga punto na yan, kung mapapansin po ninyo, taong bayan, yung verse na yan ay polokyal at palasak na ginagamit ng mga grupo ng mga relihiyon. At diyan makikita nyo, maraming mga miyembro ng samahan, nakakapit dyan eh. Hindi nyo nahahalata. Yan ang ginagamit eh. At yan ang ginamit sa atin, di ba? Narinig nyo naman yan sa texto. Kung di ako nagkakamali, prayer meeting, worship at saka sa pasalamat. Narinig nyo naman yan. O ano, kayo gusto nyong magsialis? Gusto nyong mag-exit? Di umexit kayo kung gusto nyo. Ayan, isa yan sa mga verse na nabasa. Kung kami ay aalis, saan naman kami magsisiparoon? Ikaw ang may buhay, salita ng buhay na walang hanggan. Di ba, no? Minsan, dyan sa mga punto na yan, oo nga, no? Pagka na-realize mo yon, saan nga naman ako pupunta pagka nag-exit ako ng MCGI? Kaya, ang gandang pag-aralan nito. Makikita nyo mamaya kung nasaan nandun yung twist dyan, ano, sa pag-uusap na yan. Dahil ba sa tunay na pananampalataya o dahil sa takot kaya ka nag stay Tanong nyo minsan, kasi tayong mga exiter, hindi mo naman pwedeng sabihin hindi tayo sumampalataya eh. Ang tagal nga ng pananampalatayang inilagi dyan ni Lola Cute eh, di ba? Pero yung iba, nag stay ba dyan dahil sa pananampalataya o kaya nag stay dahil nakasanayan na lang nila ang nasa loob ng MCGI? Or maybe meron silang takot na nararamdaman. Ganun eh. Kaya minsan, matatanong mo dahil ba wala ka nang mapupuntahan? Kaya ka nag stay Ganun ba yon? Minsan kasi, ang nangyayari, parang ano, parang relasyon. Tanong mo kay parang Riddle, hindi naman mga relasyon minsan toxic eh. Hindi. Tatanong ko pala to kay ano. Tanong nyo na lang kay Ate Emotera Vlog.
minsan kasi may mga relasyon, ano eh, pakiramdam mo toxic na, no? Yung bang punong-puno na ng problema. Pero nakakapit ka pa rin eh, di ba? To the point na minsan, natututunan mo nang i-justify yung sakit na nararanasan mo eh. Dahil mahal mo siya, kahit sobra ng sakit ng mga, mas matimbang na nga yung sakit eh, na ibinibigay sa'yo eh, di ba? Ano, Ate Emotera, ano? Mabigat na nga yung, mas matimbang na, kumbaga mas marami na yung mga pain, yung mga pasakit, kesa dun sa pagmamahal na sinasabi para sa'yo. Pero ang nangyayari, nagiging kapit-tuko ka pa rin eh, dun sa pagmamahal eh. Ang nangyayari nga, natututunan mo na nga na i-justify o bigyan ng hustisya yung mga pananakit niya sa'yo, yung mga sakit ng salita na ipinupukol niya sa'yo, yung mga sakit na nararanasan mo. Minsan, i-justify mo na yun eh, para lang manatili ka sa kanya. Minsan ba ganyan ba sa religion? Kahit masakit na, nag stay ka pa rin? Kahit alam mong masakit na? Yung kapit-tuko na pananampalataya, minsan maitatanong mo, kaya ba nangangapit pang yung pananampalataya dyan sa religion mo? Eh, bunga pa ba yan ng pag-ibig mo sa Diyos? O yung pangangapit mo ng pananampalataya mo ay naging resulta na lang ng paulit-ulit na brainwashing sa'yo? Kasi hindi mo maayaalis, ganun na nangyari eh. Baka na-brainwash ka na, kaya kahit nasasaktan ka na, kahit walang-wala ka na, kahit said ka na, nandiyan ka pa rin. Kasi paulit-ulit kang na-brainwash. Parang yung pag-ibig nga lang, tanong nyo nga kay Ate Lily Imotera ulit, pagka ikaw na-brainwash ka na, masyado ka nang nalublob sa lalim ng pagmamahal. Nabulag ka na ng pag-ibig. Hindi mo na nakikita, ano ka ba naman, bes? Di ba, no? Sinasabi nga yan ng ibang mga kaibigan mo. Bes naman. Ano ka ba naman? Idilat mo naman ang mga mata mo. Tingnan mo naman ang sarili mo. Bugbog sarado ka na dyan sa lalaki mo. Sinasabi mo pa rin, mahal mo pa rin. Ano ka ba, bes? Bulag ka ba, bes? Ayun, di ba? Ganun, ano? Nakakabulag ang pag-ibig eh. Pero, binulag ka ba talaga ng pag-ibig? O na-brainwash ka na lang talaga? Ano ang nangyari? Yan. Yan ang aming paanyaya sa inyo. Ngayong gabi, silipin natin yung mga dahilan bakit mahigpit ang hawak ng ilang mga miyembro. Hindi lang siguro ng MCGI, ano, pati sa ibang mga religion. Bakit parang ang hirap makakawala? Bakit ganun? Yan, let's try to dig deeper Pag-aralan natin ito At sa lahat ng mga pumapasok, welcome po dito sa ating program Sabi ni Joel Advin Colariano Romero, mga martir po sila. Ayun. Pumapag-ibig lolo ko. Sabi ni Juan Luis. Oo. Wala naman lolo, tiyuhin lang. Lolo agad. Maraming nakasanayan na, sabi naman nila. At sabi naman ni Cristina De Jesus, first time ko yata makita si Cristina De Jesus dito sa aming program. Saan pupunta? Eh di sa Diyos. Mamaya po yan. Relax, kalma lang. Bakit pag umalis dyan sa kulto, walang pupuntahan? Kay Kristo pupunta. Tanga ka ba? Wag naman po ako. Wag niyo akong awayin. Ako ba inaaway niyo o ano lang yan? Nasabi niyo lang yan. Yan po ang aming paanyaya sa inyo. Bakit? Yan. Umpisa siguro nating alamin yung magandang tanong at tinatanong ng karamihan sa amin. Brad, palagay nyo, ano nangyari doon sa mga miyembro? Bakit tumibay ang pagkakaanib nila dyan sa ang dating daan? Ayan. Kasi may nagbulong sa akin, alam mo Brad, kung bakit? Na-wire kasi ang isip niyang mga yan eh. Na-i-program ang isip niyang mga yan sa doktrina. Nung sinabi niya sa akin yun, ano ibig mong sabihin nung na-wired yung isip ng mga yan sa doktrina? And then, ipinaliwanag niya sa akin. And then, from there, nakarealize ako, oo nga, meron nga pala talagang batayan yon. Alam niyo po kung ano isang batayan ng sinasabi niya? Roma 10:17. Pakinggan niyo po, babasahin ko lang sa inyo. Hindi ako mahilig mag-Bible, Si paring CJ, si Zoro, si paring Willie,
Diyan makaka-relate kayo sa kanila. Pero ako paminsan-minsan lang. Pero pagbigyan nyo na, dahil wala naman po yung aking partner, eh, babasahin ko lang sa inyo tong verse na to na nagagamit ng maraming mga religious pastor ano sa ating panahon. Yung nakasulat po doon sa Roma, mm, ano nang kapitulo yun? Sandali na eh. Sa Gis 17 ng Roma. Ilito ko po sa inyo itong verse na to. Sa 10:17 ng Romans, ganito po ang nakasulat. Ang sabi rito ay ganito. Ah, Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayan. Itong verse na to, kung i-analyze po ninyo, ano, taong bayan, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Ayan. Kaya pagka ikaw ay nakikinig, nang nakikinig, natatamnan ka ng tinatawag nilang pananampalataya. Ngayon, pagka araw-gabi, paulit-ulit mong naririnig ang idinudoktrina o itinuturo sa isang religion, nagkakaroon ka ng tanim eh. Natatamnan ka ng pananampalataya o paniniwala pag araw-araw mo siyang naririnig. Kaya kita nyo, laging paimbita yan ng mga manggagawa, ng mga ministro. Huwag papabayaan ng pagkakatipon. Dadalo ka ng prayer meeting, aabutin kayo ng 3 oras. Paulit-ulit yun. Miyerkules, Huwebes, tapos lilipat ang ilang araw, 1 o 2, Sabado na. Meron na naman teksto. Yung tineksto ng prayer meeting, i-recap yon ng worship service. Ang una mong maririnig dun sa worship service, recap nung nakaraang prayer meeting. Okay? Pag na-recap, nung mga miyembro, i-recap pa uli nung nagbabatibot. Alam nyo na sinasabi ko, ano, taong bayan. E di ini-recap nung miyembro, ni-recap nung nagbatibot. Nung magpapaksa program na, proper na, i-recap pa uli yun nung KNP at saka nung nangangasiwa. Okay? So, araw-araw, bawat pagkatipon, paulit-ulit mo yung naririnig. At dahil dun sa paulit-ulit mong naririnig, natatamnan ka ngayon. Pero ang tanong, pananampalataya pa ba kay Kristo yung iyong naririnig? O pananampalataya na sa tinig o boses ng leader mo sa religion? Oh, good evening po, Knight Lewis. Papahinga na raw siya. Sige po. Yun ba ang naririnig mo? Pananampalataya pa ba sa dapat mong sampalatayanan o pananampalataya na doon sa leader na napapakinggan mo? Mag-isip ka, mag-assess ka. Huwag tayo munang galit. Try to assess. Gabi-gabi kang nakikinig. Makinig po kayo ng mga Bible exposition. Makinig po kayo ng mga replay sa YouTube. Makinig po kayo ng ating mass indoctrination. Makinig po kayo sa ISCAP. Makinig kayo sa program natin gabi-gabi. Ano ang ending? Ang ending, yung boses na nung leader, ang parang nagiging boses ng konsyensya mo. Parang nagiging music to the ear na yung boses ng mga leader mo. Ang naitatanim sa'yo, ang naiha-hardwire sa'yo, yung boses ng mga nangunguna sa'yo. Wala naman pong masama sa pakikinig. That's okay. And that's normal and that's fine. Pero, hindi porke naririnig mo araw-araw, automatic, pananampalataya kay Kristo ang natatanggap mo. Minsan ang nangyayari, ang napanghahawakan mo, hindi yung pananampalataya doon sa Diyos na dapat mong kilalanin. Minsan ang napanghahawakan mo, yung sinasabi na ng leader mo.
Dahil sa bombarded ka ng mga sinabi ng kuya, sinabi ng KNP, minsan ang naitatanim sa'yo, yung sabi ng kuya, yung sabi ni Bes. Ano nangyari? Di ba nagkaroon tayo ng tinatawag na MSNP? Minsang sinabi ng pantas? O, di ba may collections pa nga yung iba riyan? Minsang sinabi ng pantas. Di ba? Ano na ilalagay mo dun sa notebook mo? Minsang sinabi ng pantas, sabi ni Besto eh. Sabi ni Besto eh. Wala kang kamalay-malay, hindi na sabi ni Bes yun. Sabi na yun ni Kristo. Pero ang nilalagay mo sa notebook mo, sabi ni Bes. Sabi ni Kuya. Hindi sabi ni Kuya yun eh. Sabi ni Kristo yun eh. Sabi ng mga apostol yun eh. Pero ang inilalagay mo, sabi ni Kuya. Bakit nagkaganon? Kasi yung paulit-ulit na boses na naririnig mo gabi-gabi na ikukondisyon na iwawired ang isip mo doon sa taong napapakinggan mo. Sabi ko nga sa inyo, walang masama sa pakikinig. Pero baka ang napanghahawakan mo, hindi na yung pananampalataya mo kay Kristo. Ang napanghahawakan mo, paniniwala at pananampalataya dun sa leader na umaakay sa'yo. Kasi pwedeng paniniwala na sa tao yung maitanim sa'yo eh. Pwedeng ang maitanim sa'yo yung pananalig na sa grupo. Yung pananalig na sa samahan. Ang pwedeng maitanim sa'yo yung paniniwala na sa sistema ng inyong organisasyon. Kaya nga sa psychology, ang tinatawag nila dyan, emotional conditioning. Bobombahin ka ng mga mensahe sa bawat dalo mo ng pagkakatipon hanggang sa ang maging response mo maging automatic na. Kasi bombarded ka na eh. Nakakahon ka na eh. Pag laging inuulit sa'yo yung mga paalaala, yung mga sinabi ni Kuya, yung mga sinabi ng KNP na ganito, lalo na kung may mga kasamang emosyon. Ipe-playback halimbawa, yung video clip ni Bes, ano? Pag ipin-playback yung video clip ni Bes na may kasamang iyak, oh, wala na. Madudurog na puso mo. Ipe-playback uli yung sinabi ni Bes, halimbawa na yung mga kumakalaban dyan kay kapatid na Daniel, ay ako ang kinakalaban nyo. Pagka gano'n, ang naririnig mo, lagi mong naririnig. Nagkakaroon ka ng takot eh. Takot saan? Takot pa sa Diyos? Hindi na takot sa Diyos ang mararamdaman mo eh. Ang mararamdaman mo, takot na doon sa taong ini-endorse sa'yo. Na ang pinangahawakan mo na, yung sinabi na nung tao. Hindi ka na nang hahawak doon sa sinasabi ng Biblia o sinasabi ng Diyos at ng Kristo. Ang pinangahawakan mo na, sabi ni Bes eh. Pagka kinalaban daw si Kuya, kalaban si Bes eh. So hindi ko aawain si Kuya kasi pag inaway ko si Kuya, mahal ko si Bes eh. Kaya hindi ko aawain si Kuya. Ano na nangyari? Kahit mayroon nang nakikita mong hindi tama, baw ka lang ng baw. Amin ka lang ng amin. Kasi na-wired na sa isip mo. Yung araw-araw mong napapakinggan na pagkalaban, na pag inaway ninyo si Kuya, ako ang kinakalaban nyo. Lalo na yung may kasamang emosyon, yung may kasamang pananakot, yan ang isang malakas na panghatak sa tao. Nagkakaroon ng automatic response sa isip mo na, uy, napakahalaga ng sinasabi nito. Kaya yung mga videos available online about sa kulto, panoorin nyo. Available naman yan sa YouTube, sa Facebook, sa internet. Panoorin nyo yung mga doctrine about cultism. Panoorin nyo. Makikita nyo dyan ang sasabihin sa inyo ng mga videos na yan, ipapakita sa inyo yung mga verses. Ito yung verse dyan. Ito yung verse dyan. Mag-i-insert yan ng mga pananakot sa inyo. Mag-i-insert yan ng fear. Mag-i-insert yan ng hope na ilusyon. Sasaksakan ka ng maraming panghatak para manatili ka sa kanilang puwersa o sa kanilang samahan. Kaya ganyan na nangyayari. Pansinin nyo. Hindi ba totoo? Ako nakikita ko to eh. Pansinin nyo sa mga ABP. Sa ABP, ang karaniwang kong naririnig,
Ang sabi ni kuya, ganito, ganito, ganito. Teka lang, bakit sabi ni kuya? Bakit kailangan doon sa ABP ang maging highlight, ang sabi ni kuya, ganito. Why? Hindi ba mas magandang ang marinig mo sa ABP, ang sabi ng Panginoong Jesus ay ganito? Hindi ba dapat ganon? Pero bakit, pansinin mo, ang laging connotation, ang sabi ni kuya noong nakaraan nating pag-aaral. Bakit? Kasi kailangan yun ang tumatak sa miyembro eh. Para magkaroon siya ng importansya, para magkaroon siya ng hatak. Dapat yun yung maging bukang bibig. Parang ringtone ng telepono. Tingnan mo. Yung ringtone, minsan, automatic eh. Di ba? Pansinin nyo po. Mag-observe ba kayo? Tumunog yung cellphone. Tumunog yung cellphone ng katabi mo. Minsan, tinitingnan mo cellphone mo eh. Kahit alam mo nakamute eh. Di ba? May narinig kang text, Nung may narinig kang text, alam mo namang naka-silent. Pero, kinukuha mo sa bag mo, tinitingnan mo kung merong message na para bang sa'yo. Nagiging automatic na siya eh. Naka-wired na kasi sa isip mo. Natitrigger na yung utak mo na buksan mo yung cellphone mo pagka narinig mo yung ringtone, yung message tone ng iyong cellphone. Bakit? Naka-trigger na yun sa utak mo eh. Naka-wired na yun eh. Kaya pagka naka-wired na sa isip mo, ang kalaban ni Kuya, kalaban ni Bes. Pag naka-wired na yon, yari ka na. Never ka nang lalaban. Kaya kahit meron kang tanong, kahit meron kang duda, never ka nang magtatanong. Bakit? Kasi naka-implant na sa isip mo. Kumbaga, parang ganito. Mag-imagine kayo nung kanta. Diba? Yan, nakita ko nga rito kay Lola Cute eh. Sabi niya, LSS. Ayan, na nangyayari. Hindi man laging sip-sip. Ano ba yung LSS? Ano ba yung LSS nga? Um, ah, Syndrome yun eh, di ba? Nagulo ko rito kay Lola Cute eh. Imagine mo yun, yung kanta na may narinig ka sa jeep, di nakasakay ka ng jeep o nakasakay ka ng bus. Wala ka namang balak na na kabisaduhin yung kanta eh. Kaya lang nung marinig mo, pag uwi mo, bigla kang napapakanta uli eh. Uh, Tapos na eh, narinig mo na siya eh, nung nasa loob ka ng jeep eh, saka bus eh. Pero paglabas mo, ano pa siya? Kumakanta pa rin siya sa isip mo. Bakit? Kasi pagka ganyan ang nangyayari, na pinipilit sa yung laging iparinig, ang mangyayari magkakaroon ka ng last song syndrome. Ayun. Kaya tapos na yung pagkakatipon, ang naririnig mo pa rin boses eh. Bakit ganon? Kasi kailangan gawin yun eh. Yan. Eto pa isa ha. Di tatamnan ka ng ng mahigpit na paniniwala at ng pananampalataya. Dudugtungan pa ng verse na ganito. Tingnan niyo itong verse na to, Dito maraming nahatak dito eh. Dito maraming maraming talagang ang nangyari rito sa ibang mga miyembro dito ng hawak eh. Tingnan niyo po itong verse na to, Sabi rito, ganito. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ayan. Ito pa ang isang itatanim sa isip mo. Na pagka nakikinig ka sa leader, it's tantamount to say, ang pinakikinggan mo ay yung nagsugo sa kanya. At walang iba kundi yun si Kristo. Ano ho? Pero, on the other hand, pagka naman itinatakwil mo yung dapat mong pakinggan, abay, hindi ang itinatakwil mo ay ang leader mo. Ang itinatakwil mo ay yung nagsugo doon sa leader mo na di umano ay si Kristo. Nakikita nyo yung mga nangyayari dito sa mga ganitong klase ng usapin, na ikakapit yung verse na yan as if sila yung mga ambassador na speaker noong mga nagsugo
noong nagsugo na si Kristo? Yung bang as if na mayroong direct na commandment sa kanila dito sa mga naglilider-lidera na ito. Kaya kung takot ka bilang manununod ni Kristo, takot kang makapagtakwil ng Diyos, abay nasasabi mo tuloy, ganun pala yun. It's tantamount to say na kinakalaban mo pala si Kristo pag kinakalaban mo yung leader mo. Ano resulta? Simple. Sales 101, di ba? Kumbaga, huli na pugo, di ba? Isang verse lang. Huli na ang pugo. Di ba ganun Bakit? Aba, yung nagtatakwil sa inyo, ako tinatakwil. Oh, itatakwil mo pa ba ngayon ng KNP mo? Itatakwil mo pa ba ngayon yung leader mo? Pag sinabi sa'yo, yung verse na yan, ng Jesus sa ng 1 na yan, na ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo, ako ang tinatakwil. Itatakwil mo pa ba? Palagay mo. Kung ikaw ay manununod nga naman ng batas ni Kristo, abay, hindi mo na nga magagawang itakwil yung leader mo. Paano kung may nakita ka, nakakaiba dun sa leader? Ano gagawin mo? Di ba ang gagawin mo? Pagtatakpan mo yung ginawang mali ng leader mo? Kasi ang paniniwala mo, pag tinakwil mo yung leader mo na yan, ang itinatakwil mo si Kristo? Hindi ba totoo ang gagamutin mo ang sarili mo? Sa paniniwalang pag pinakinggan mo tong leader na to, ang pinakikinggan mo ay si Kristo? So ano ibig nating sabihin? Kung iisipin nyo, hindi naman po, bagay na dapat mo pang ipagtake kung bakit yung iba tumibay sa loob ng samahan o ng isang religion Bakit? Kasi nataniman yan Nataniman yan ng doktrina para yan tumibay. Dinoktrinahan yan araw at gabi, pinakinig yan sa mga pagkakatipon. Kaya kita nyo, hanggang ngayon matibay pa rin ang kapit. Bakit? Kasi sa paulit-ulit na ipinaririnig sa'yo, sasabayan pa ng emosyon, mula doon sa dating leader na mayapa, sasabayan pa ng takot, at sasabayan pa na meron kayong pag-asa sa hinaharap na buhay na walang hanggan. Kaya naging matibay ang kapit. At ganyan na nangyari sa ibang mga exiter bago sila naka-exit. Yan din yung kanilang na-experience. Ngayon, ano ngayon ang naging resulta o naging bunga pagkatapos ng paulit-ulit na mind conditioning? Nakita ko dito sa post. Ayan, sabi ni Ray Barcelona, mind conditioning. Ano yung naging resulta ng paulit-ulit na mind conditioning sa miyembro? Kasi 'di ba, mayroon tayong kasabihan sa Tagalog, kapag may itinanim, may aanihin. May itinanim Nagtanim sila 'di ba? Tinamnan tayo bilang mga miyembro And tanong, kung may itinanim, di ba't may aanihin? O, tinamnan tayo ng mind conditioning, ng paulit-ulit na doktrina. Ano naman ang bunga? Di ba? Dapat kasi may bunga Ang tanong, yung bang ibinunga mabuti o yung ibinunga nagpaliit ng mundo natin? Tingnan nyo kung ano naging bunga pagkatapos ng kasasalpak ng mind conditioning. Tingnan nyo isang naging bunga. Ibabasahin po akong verse sa inyo. Pasensya na sa mga galit sa Bible. Ano namin ngayon to? Moment ko to. Wala si Elius wala si Ate Pat Di magba-Bible na lang muna ako. Eto, pakinggan nyo po sa Roma nakasulat at 13, sana tama ang hula ko. 13:7. Roma 13:7. Tingnan ko lang Sana tama. Ayan, tama nga. Tingnan nyo Ito ang nakalagay dito sa verse na ito. Ang sabi, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan at takot sa dapat katakutan.
puri sa dapat papurihan. Ayan. Ang sabi diyan, takot sa dapat katakutan. Ganyan na nangyari. Alam nyo ang isang resulta ng malalim na katatanim ng aral pagkatapos kang ma-mind condition. Ayan ang ibinunga. Nagbunga sa'yo ng takot. Oo, naging masunurin ka bilang miyembro. Hindi naman natin maikakaila yun eh. May mga miyembro dyan, talaga namang naging obedient. Yung hindi na naging rebelde. Talagang makikita mo naman sa kanila, talagang nagkaroon ng pagbabago. Pero ang tanong, yung pagbabago na yon, yung naging tahimik ka bilang isang miyembro, ang tanong bunga ba yan o epekto ba yan ng aral talaga na itinuro sa'yo? Yung hindi mo pagre-rebelde? O yan ay bunga ng guilt tripping? Kasi po pwedeng kaya ka nagiging masunurin kasi naging-guilt trip ka eh. Baka kaya ka hindi rebelde. Kasi ang narinig mo, manipulative teachings. Hindi dahil gusto mong sumunod. Parang bata. Ilagay natin sa halimbawa bilang isang bata. Baka yung bata na yan, hindi nananagot sa'yo pag pinapalo mo. It's okay. That's good, di ba? Yung batang pinapalo mo, tahimik lang at hindi kumikibo. Pero, try to think of this. Yung bang bata na yun at tumatahimik dahil pinapalo mo, bunga ba ng respeto sa'yo? Kaya ba siya hindi sumasagot dahil nirirespeto ka nung bata? O baka naman yung dahilan ng pagtahimik ng bata dahil na-trauma na sa ginagawa mo sa kanyang pambubugbog? O baka natakot na sa'yo yung bata, kaya na siya tumatahimik? Baka hindi na yung tunay na kahulugan ng respeto ang ginagawa ng bata sa pagtahimik niya. Nagigets nyo ba ibig naming sabihin sa inyo? Okay, fine. Nagkaroon ng takot. Pero ang tanong, yung takot ba na yun, bunga ba yun ng aral na itinuro ng Biblia? O aral na itinuro na matakot ka dahil pagkalaban mo, leader, kalaban mo ang Diyos? Dalawang bagay yun. Kasi hindi natin maididinay na baka kaya ka lang minsan nagpapakita ng respeto, hindi dahil sa kahulugan ng salitang respeto, kundi dahil takot ka na talaga. Meron ka na talagang phobia. Parang empleyado. Minsan marami nito, nangyayari ito sa sa employment minsan ng isang tao Parang empleyado na lagi ka na lang oo ng oo sa boss mo. Tanungin mo, umo-oo ka ba dahil agree ka? Kasi magkaiba yung umo-oo ka dahil sumasang-ayon ka sa sinasabi ng boss mo kesa sa umo-oo ka dahil takot kang mawalan ng trabaho. Dapat i-qualify mo yun. Teka lang, yan bang oo mo na yan, agree ka ba sa sinasabi ko? Opo, boss. Opo. Agree ka ba talaga? O, takot ka lang mawalan ng trabaho pag hindi ka umoo? Yes, masunurin ka nga. Pero, yung bang pagsunod mo galing pa sa respeto? O dahil takot ka na lang mawalan ng kabuhayan? Well, it's up to you. Pag nagtanong ang inyong leader, di tinatanong kayo sa pagkakatipon, ano masasabi mo dyan, kapatid na Josel? Ang ganda po nito, kuya. Ngayon ko lang po narinig to, kuya. Wait, talaga ba? Tanong mo nga sa sarili mo, kung talagang ngayon mo lang narinig yan. Dahil ang sabi ng ibang mga exeter, matagal na nilang narinig yan.
Eh bakit ikaw ngayon mo lang narinig? Ano nangyari? Di ba? O baka naman nambibilog ka lang ng ulo. Kaya mo sinasabing ngayon mo lang narinig yan. Kasi narinig na namin yan eh. Pero bakit ikaw? Ngayon mo lang narinig. Alangan na bang absent ka nung narinig namin yan? Narinig na namin yan. Pero bakit kailangan mong sabihin ngayon mo lang narinig? Ano ba yan? Bilog ulo ba yan? Ewan ko kung ano tawag nyo riyan, di ba? Sa mga puntong ganon, halimbawa, opo, 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 tama po, tama po, opo. Ang tanong, yung bang opo mo na yon, bunga ba yon ng pagsang-ayon mo? O takot ka lang humindi kasi alam mong mare-red flag ka? Well, it's up to you people. Nagtatanong lang naman kami. Hindi naman kami nag-aakusa. Kami naman ay nagtatanong lang. Pagka ba sumasagot kayo ng oo dun sa inyong leader, bunga pa ba yan ng inyong pagsang-ayon? O bunga na lang ng takot dahil pagka hindi ka umuo, baka ma-red flag ka. Mukhang iba diwa mo sa espiritu ko di ba? Kahit alam mong meron kang duda, kahit alam mong meron kang tanong, pero hindi mo ipinakikita sa madlang people kasi baka ma-red flag ka. Baka wala ka na riyan sa susunod na panel. Nagtatanong lang naman. Di ba ganyan? So, bunga pa ba ng respeto yung inyong pag-oo? Bunga pa ba ng inyong tunay na pananampalataya? O baka bunga na lang yan ng takot na bumabalot sa inyo? Well, nagtatanong lang naman kami. Wala naman kaming ibang ibig sabihin. Parang minsan ganun eh. Napupuwersa ka na lang eh. Di ba? Totoo. Eto. Pag-aralan nyo kung hindi totoo. Di ba minsan sa barangay, may mga naglilibot, naghahanap ng ambag. Minsan may mga barangay project. Minsan, hindi dahil gusto mong makatulong eh. Di ba ganun ano? Sa totoo lang, minsan hindi dahil gusto mong makatulong talaga eh. Minsan kaya ka na lang nagbibigay kasi takot kang mapag-usapan doon sa inyong barangay eh. Bira naman tong si Lola Cute, hindi man lang nagbigay. Apakakuripot naman ito. Minsan takot ka na lang na ikaw ay ma-judge eh. Natatakot ka na lang minsan na baka ikaw maging subject ng usapan ng mga chismoso chismosa sa inyong barangay. Kaya yung pagbibigay mo, hindi na talaga bunga ng intensyon na gusto mong makatulong. Minsan, epekto na lang yan ng takot dahil baka ikaw ay mapagchismisan. So, ang ibig lang naming sabihin sa inyo, ang ibinunga nung paulit-ulit na idinudoktrina sa inyo, ang ibinunga niyan sa inyo ngayon, takot eh. Nagkaroon ng fear-based na sentimiento eh. Yung mga miyembro dyan sa loob eh. Tingnan nyo kung hindi totoo. Andiyan si Haring Conde. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko siya kanina eh. Eto, may mga miyembro minsan, totoo to eh, gipit na minsan sa budget, lalo na yung mga nandyan sa Middle East. Ay naku po, Mariyang maawain, patatawarin. Yung mga nandyan sa Foreign Ministry, tanungin nyo, yung mga nandyan sa Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Lebanon, tanungin nyo, yung ibang mga miyembro po dyan, sa totoo lang, gipit na eh. Pero, tingnan nyo yung iba. Kahit gipit na, tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-abuloy. Yung iba dyan, said na talaga. May loan na. Ubus na yung card, kakakaskas, Pag nilapitan ng officer, hindi pwedeng hindi magbigay eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, nandun kasi yung takot eh. Na matawag na, ano ba Brad? Nagdadamot ka na ba ngayon? Naku po, naitanim sa miyembro?
Ang naitanim hindi na yung talagang kusang loob, eh, yung bukal sa pusong pag-aabuloy, eh. Ang naitanim na yung takot, eh, na baka matawag kang ano, hindi ka na ba nagpapahalaga ngayon sa aral na napapakinggan mo, kapatid? Nanghihina na ba pananampalataya mo? Ano nangyayari? Totoo yan o hindi? Minsan hindi ka na nagiging cheerful giver. Hindi ba dapat ang nababasa sa Biblia, cheerful giver? Pero ang nagiging kabaligtaran, hindi ka na cheerful, eh. Ano na, eh, fearful. Fearful giver ka na. Tagapagbigay ka na na bunga ng takot. Kasi baka mamaya masabi doon sa inyong pagkakatipon na ala na, may duda na to. Hindi na to nagbibigay. Baka nakapakinig na to sa mga exeter. Ganyan na nangyayari. Di ba ganun na nangyayari, ano? Kaya kung mapapansin nyo po, ano, yan ang naging epekto, eh. Magbigay ka man, meron ng takot, eh. Nawala yung ano, eh, nawala yung tunay na essence ng pagbibigay dahil sa pikit bulag mong pagsunod. Minsan nga kahit may mga illogical na ano na instruction, okay ka pa rin, eh. Kaya tingnan nyo, yung iba riyan, may sakit na, ano ho, may sakit na. Tingnan nyo, hindi maka-absent. Bunga pa ba yun ng pananampalataya na kaya ka pumupunta ng lokal dahil gusto mong makapaglingkod? Palagay mo kung meron kang sakit, hindi ka ba kayang intindihin ng Diyos na mabait naman at makapangyarihan sa lahat? Pero ang naitanim sa'yo, ah, ako kahit meron akong sakit, dumadalo ko. Para bang pagka hindi ka ngayon dumalo, kasalanan mo. Ang nangyayari ngayon, meron ka ng sakit, talagang ikaw ay hilahod na, talagang pinipilit mo. Bunga pa ba yan ng pananampalataya mo? O natatakot ka na lang dahil ayaw mong mamarkahan ka bilang absent? Ayan. Nagtatanong lang naman. Baka yung pagdalo mo, hindi na nakabase sa pananampalataya. Baka nakabase na yan sa takot na ikaw ay ma-judge ng iyong kapwa officer. Totoong nangyayari o hindi? Reality yan. Nangyayari yan. Kaya nagiging bulag yung pagsunod ng iba. Maraming mga miyembro na hindi makapaglabas ng saloobin. Di ba? Nasusuppress yung kanilang mga boses. May mga tanong. Pero ang nangyayari, pinipilit nilang manahimik. Bakit? Kasi natatakot sila na baka matawag silang mahina ang pananampalataya. Meron kang doubt na dapat yung doubt na yun ma-resolve, eh. Pero ano nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ka ng fear. Bakit? Yung tanong mo, hindi mo mailabas, hindi mo masabi. Natututo kang isuppress ang sarili mo. Bakit? Dahil dun sa takot na itinanim sa'yo. Ganyan na nangyayari. Mas nauuna yung takot, ito yung nagiging resulta. Ito pa iba at masama na nangyayari. At ito nangyayari. Nung nakaraan lang, meron ako nakausap. Napuputol yung relasyon sa pamilya. Kapag hindi member ang magulang o asawa, bigla kang magkakaroon ng distansya dito sa iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil dun sa takot na itinuro sa'yo. Na pagka inuna mo ang pamilya mo, ito consequence na mangyayari sa'yo. Ano nangyari? Di ba totoo ganyan na nangyari sa atin? Hindi ka makapunta ng birthday. Bakit? Bawal, eh. Oh, di ba totoo? Birthday lang, di ka makapunta. Kasi alam mo, bawal. Bakit ngayon ka lang nagse-celebrate ng birthday? Kasi nakita mo na, na yung mga nandun sa taas, nagbe-birthday naman pala, eh. Di ba? Yun yung isa, eh. Naku po, patawarin, Mariang Mawain. Ako'y humihingi ng tawad doon sa isang bata na yon na hindi naka-experience ng birthday
mula nang makilala ko yung bata na yon sa unang taon niya, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ah, hindi siya nag-celebrate ng birthday. Dahil noong ako'y tinatanong, kapatid, hindi naman po natin kailangan ipag-celebrate yan. Komo ako'y isang dilulo din noon. Hindi ko talaga pinag-celebrate. Kasi yun ang naririnig namin eh. Abay, ang sama ng loob sa akin. Noong nakita niya, abay, nagse-celebrate naman daw pala yung nandoon sa may Royal. Naku po, patawarin. Nung makita ko nga, oo nga, meron din palang celebration na gano'n. Ano nangyari? Ayun. Di nag-celebrate na. Bakit? Ba't kailangan mong ah, i-deprive ang sarili mo sa isang bagay na pwede naman at hindi naman bawal? Pero ang nangyari sa atin, yung bawal sa ating mga miyembro, masyado tayong takot. Pero yung iba, abay sabi nga ni Badong, abay nagjujubaro pa yung nasa royal family. Di ba unfair yun? Ang bira. Tayo di makapagjubaro. Sila jubaro ng jubaro. Di ba? Ang sakit nun, di ba? Bakit? Ang naitanim kasi sa atin, yan, yung takot na yan. Mas nauna sa ating maitanim, yung takot, bawal kang kumain pagka ipinagdasal na. Ayun. Kaya pagka Christmas party, abay, o kaya may handaan, abay, yun ngang diskarte ng iba. Pagka may handaan, kukuha na kaagad bago mag-pray over yung pastor. Dahil pagka raw nanalangin yung pastor, handog na raw yun at hain sa Diyos-Diyosan. Mariyang maawain, patatawarin po, oo, Ginoo. Oh, hindi ba totoo? Hindi tayo nakapag-celebrate ng mga Christmas na yan, di ba? Yung mga kasama mo sa bahay, nagse-celebrate ng Christmas. Ikaw, nando ka sa isang sulok, di ka makapag-celebrate ng Christmas. Di ba? Yung mga kasama mo sa bahay, nanay mo, tatay mo, asawa mo, mga anak mo, kumakain ng Noche Buena. Ikaw, nandun ka sa kwarto mo, nakikinig ka ng Name the Tune. Di ba ganun? Ang sama naman ng pakiramdam ng gano'n, ano? Biruin mo, buong pamilya kayo, no? Ang sagwa di ba? Buong pamilya kayo na meron kayong inaalalang isang kultura ng Pasko na di umano hain sa Diyos-Diyusan at gawain ng mga pagano. Abay, may kultura kayong mga Pilipino na nagse-celebrate ng gayon. Wala ka. Kumbaga, killjoy ka. Taim pusa ka. Nandun ka sa sulok ng iyong kaharian at nakikinig ng Bible exposition. Amirak. Bible exposition, pinapakinggan mo December 24. Ano ba yan, di ba? Ganyan na nangyari sa atin. Bakit? Kasi ang naitanim sa'yo, takot eh. Nawala yung relationship mo sa pamilya. Yung mga simpleng magkakasama sa reunion. Nung nakaraan dati, sabi nung aming tiyahin, may reunion tayo. Abay, hindi nagpunta yung aming kasama. Bakit? Kasi meron daw silang pasalamat. Pero mo, minsan lang naman magre-reunion. Ang reunion lang naman siguro mangyayari once every 10 years, 20 years. Abay, minsan lang naman kayo magkikita-kita ng magkakamag-anak. Aba, nailayo ang loob mo dun sa kamag-anak mo dahil lang sa takot na pagka ikaw ay umabsent sa pagkakatipon, gumagawa ka ng kasalanang walang kapatawaran. Diba, no? Ang tindi ng naitanim na epekto ng religion sa atin. Yan. And that is the classic na cult tactic para lumalim yung dependency mo sa grupo o sa religion mo. Yung palagi kang sasapihan, palagi kang mamanduhan, palagi kang dudoktrinahan. Ganyan na nangyari sa atin. Ito pa isang palasak na makikita mong bunga ng na-inject na takot sa mga miyembro. Ito, pansinin nyo kung hindi ito totoo. May miyembro, halos lahat ng galaw kailangan i-consult. Hindi ba totoo? May mga miyembro ganyan. Lahat halos ng kilos mo, bawat galaw mo, kailangan ipinagpapaalam mo.
Kuya, pwede po ba to? Ah, Pag hindi pwede, no choice ka. Kasi bawal eh, nung iyong kuya eh. KNP, tama po ba to? Hindi. Hindi tama yan. Bawal yan. Wala ka ng sariling personality eh. Wala ka ng sariling disposisyon. Wala ka ng sarili mong pagkatao. Lahat na lang dependent doon sa sasabihin ng leader sa'yo. Ultimong yung simpleng birthday ng anak mo. Birthday ng anak mo yan, minsan lang yung ipanganganak sa mundo. Isang beses lang. Ano? At pag sumapit ang kaarawan niyan, isang beses lang naman sa isang taon. Abay, nagiging dilema pa. Kasi mali daw i-celebrate yung birthday ng anak. Ano, bunga? Wala na. Hindi ka na nagiging independent thinker. Ang nangyari sa'yo, naturuan kang huwag mag-decide ng mag-isa. Ang nangyari, nasasanay kang lagi kang may authority na sasalo sa'yo. Kapag may problema, hindi mo na kayang mag-isip independently. Nasanay ka na nakakarga sa kanila. Nasan ang disposition mo? Nasan ang utak mo? Nasan ang sarili mong pagkatao? Lagi nga naming sinasabi rito, ang utak binigay ng Diyos para gamitin. Pero ang utak mo, ibinigay mo sa ibang tao, ipinagamit mo sa iba. Okay na sana yun eh. Pero ang masama, yung iba, inilagay sa aparador. Hindi ginamit, ginawang pan-display. Brad, may utak ka naman eh. Sis, may utak ka naman eh. Ba't ayaw mong gamitin? Simpleng utak lang eh. Huwag na tayong lumalayo. Nag-email. Jollibee Food Corporation. Totoo po ba na ang inyong Chicken Joy ay halal? Bawal po kasi sa amin ng kumain ng halal. Sumagot ang Jollibee Food Corporation, hindi po halal ang binibenta naming chicken dito sa Luzon. Maaari mayroong ibang nagse-certify ng halal, let's say sa Mindanao, kasi required yon sa kanila. Okay. So, nakita mo na, ang sumagot na sa'yo mismong Jollibee Food Corporation, hindi certified halal ang Chicken Joy. Pero ano ka? May isip ka, di ba? Meron. Ang sabi ng isip ng pastor mo, halal yon. Ang sabi ng isip mo at isip ng Jollibee Food Corporation, hindi yun halal. Ano pinagana mo? Hindi mo pinagana isip mo, hindi mo pinagana ang logic mo, ang pinagana mo yung isip ng leader mo. Ano ginawa mo? Yung utak mo, binigay mo sa leader mo, pinagamit mo sa kanya. Para at nagkaroon ka ng utak. Nasan ang sarili mong disposisyon? Nasan ang sarili mong kalayaang tumindig sa isang totoo, tama at mali? Ano nangyari sa iba? Nawalan ka ng sarili mong identity. Bakit? Pinagamit mo kasi sa iba yung desisyon po pwedeng ikaw naman ang gumawa. Masyado kang nanganlong. Brad, pwede po ba akong mag-abroad? Bakit hindi ka pwedeng mag-abroad? Bakit? Tanong mo. Ba't hindi ka papayagan? Bakit? Why on earth? Ikaw yan eh. Karapatan mo yan. At meron kang pribilehiyong ikaw ay mag-abroad. Bakit kailangan mong ipagpaalam? Why on earth? Why? Bakit kailangan paalipin ka sa tali ng namoy minuno sa'yo? Anong nangyari? Anong nangyari, kapatid, sa isip mo? Well, nagtatanong lang naman kami, taong bayan. Kasi alam namin ang utak ay ibinigay para gamitin, hindi para ipagamit sa iba. Ganyan ang nangyayari. Ang nangyayari, kailangan meron kang tatakbuhang worker, kailangan meron kang tatakbuhang KNP. Ano ang naging resulta? Emotional dependency. Nakadependent ang lahat ng gagawin mo sa sasabihin ng manggagawa mo, sa sasabihin ng KNP mo. Simple. Hindi halal ang Chicken Joy. Ayaw mo pa rin kumain. Kasi sabi ng leader mo, halal yon.
Sabi ng Jollibee Food Corporation, hindi raw yun halal. At hindi raw handog sa Diyos-Diyusan yun ayon sa mga Muslim. Pero ayaw mo pa rin kasi sabi ng leader mo. Well, it's up to you. Kung ang utak mo gusto mong ipagamit sa leader mo o kung gusto mong gamitin ng sarili mo. Well, nagtatanong lang kami. Sa lahat po ng listeners namin. Wala naman kaming pait. Kami lang naman po naglalabas ng sentimiento di asukal. Sa mga nakikinig, kayo, ano yung bunga na naranasan nyo noong nasa loob pa kayo? Diba? Sabi ko sa inyo, ang isa dyan, takot eh. Kasi naalala ko yung dati, yung simpleng alam mo, yung hindi ka makapagbigay ng abuloy, na para bang, lo, parang sabi ni Kung sabi ni Kuya oh, nakabili ka nga ng nakabili ka nga ng soft drinks tapos wala ka pang abuloy. Di ba? May mga ganong guilt tripping di ba? Oh, oh, nakakain ka ba ng pananghalian, kapatid? Oh, ilang araw kang kumain ng tanghalian? 6. Hapunan, 7. Almusal, 7. Di 21. Ginastusan mo, hindi. Tapos wala ka pang abuloy? Ah, alak ka. O, di ba ganun feeling mo tuloy, hindi ka worthy. Dadalo ka ng pagkakatipon, ang feeling mo, makasalanan ka. Ganyan ang itinuro sa'yo Na kung tutusin, abay contribution lang naman yan Sukatan ba yan ng kaligtasan? Yang hindi ka nakapagbigay ng contribution dun sa iyong mother church? Ha? Kailangan mo kumain Oh, pero kailangan ituusin sa iyon. Oh, yung cellphone na binili mo, naiabuloy mo na ba yan? Ayun. Kaya noon dati, merong guilt tripping na ganun Oh, yung binili mong cellphone, Brad, ang ganda, di ba? Naabuloy mo na ba yan? Oh, minsan matatanong ka ngayon Oo nga, naabuloy ko na ba to? Ayun. Oh, ano ang nangyayari? Doon sa mga nandun sa foreign ministry, totoo o hindi? Yun yung isang kilala ko doon sa Qatar meron siyang mga Louis Vuitton na bag. Louis Vuitton, talagang bag, certified Louis Vuitton. Hindi niya madala sa lokal. Alam niyo kung bakit hindi niya madala sa lokal? Kasi, for sure, ang unang-unang maririnig niya, doon sa manggagawa niya, uy, ganda ng bag mo, Louis Vuitton. Sis, naabuloy mo na ba yan? Ayun, di ba? Ano nangyayari? Wala. Meron kang Louis Vuitton, hindi mo madala doon sa lokal. Pero ano nangyari ngayon? Kung mo nakikita ng maraming mga miyembro, labas luho yung ibang mga nandun sa taas, okay lang pala kahit naka-Fred Perry, okay, Fred Perry na to the max, di ba? Oh, nasa na yung dati na pagka meron kang bagong cellphone, tinatago mo. Ngayon, wala na yon, di na uso yon. Uso na ngayon, magpakita kung saan kayo pumupunta. Dati, takot kayong i-expose yun Pero ngayon, kung nakikita mo yung mga nandun sa higher chamber, abay, kung sila nga nagpunta ng ganun ako pa ang hindi magpupunta. May pera din naman ako, di ba? Oh. Dati takot kang magsuot ng Balenciaga Balenciaga nga ba 'yon? Oh, takot kang magsuot ng branded, pero nakikita mo yun yung iba na naka-branded ako pa kaya ang hindi mag-branded. Oh, di ba? Ano nangyari? Ang nangyari noong patay o nung buhay pa si Bes, talagang tago ang lahat ng mga dapat itago. Pero nung mawala si Bes, ay naglitawan ang naglitawan ng dapat na lumitaw. Ay, sige, bigay luho ang lahat ng bagay. Di ba ganun Yung mga dati na tago ang cellphone, tago ang branded, ngayon, exposed na ngayon, kahit branded pa yan. Ibig ko lang na ipakita, kung tutuusin, yung hindi ka makapagbigay, it's just a minor thing Pero parang napakalaking kasalanan pagka wala kang ibibigay sa loob ng MCGA, di ba? Kasi meron yung guilt tripping na nangyayari sa inyo di ba? So, may outward changes naman. Yes, we cannot deny that. Nakikita mo naman talaga nagbago. Pero ang malaking tanong, yung ugat ng pagbabago.
Ugat ba ng pananampalataya o ugat na lang ng takot? Yung pagbabago ba, bunga ba ng bukal sa kalooban o dahil may pressure na lang kaya nagbibigay yung ibang taga Middle East? Gipit ka na, sagad ka na sa loan, sagad na ang credit card mo. Pero bakit napipilitan ka pa ring magbigay? Bakit? Bunga pa ba ng pananampalataya o dahil mayroong feeling of guilt na naitanim sa'yo? Yung fear of expulsion na naitanim sa'yo, baka yun na ang dahilan kaya ka nagbibigay. Baka kaya ka tumitibay kasi meron ka ng takot na pagka ikaw ay lumabas, baka ikaw ay ma-branded na taong masama. Diyan ngayong papasok yung ating topic. Ayun, di pa pala ako nag-i-start. Yung topic, yung dahilan kung bakit mahigpit yung kapit ng karamihang mga miyembro dyan sa samahang MCGI. Palagay nyo, ano reason? Ako kasi isa sa reason na nakita ko, eto eh. Palagay ko lang naman, maari may iba-iba kayong reason, pero isa itong reason na ito sa nakita ko kung bakit yung ibang mga miyembro dyan sa samahang MCGI mahigpit ang kapit. Alam nyo kung ano? Eto Ewan ko, pakiramdam ko lang naman ito. Pwedeng ako ay mali, pero pakiramdam ko pwedeng ako rin naman po tama. Um, Nakikita ko kasi ah, siguro tama to eh. Eto tingnan nyo babasahin akong isang verse sa inyo. Yung pinakita ko sa inyo kanina, may ipapapansin lang po ako doon. Yung sa Juan, sa 6, at ang bersikulo ay 18. Sa 1, ano na nga yun? Yung sa 1, 6, 668. Ayan. Tingnan nyo to itong verse na to. Sabi rito, sinagot siya ni Simon Pedro at sinabi, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ito gusto ko pong ipakita sa inyo yung twist na nandito. Kung anong twist ang makikita nyo, pansinin nyo po. Ang nakalagay, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ito, ginagamit itong verse na to na para bang ibig sabihin, wala ka ng ibang pupuntahan. Ganun lang naman ang kahulugan yan eh. Kaya binabasa yan eh. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan eh. Oh. Bakit matibay yung kapit ng ibang miyembro sa MCGI? Pansinin nyo, ginagamit siya ng mga leader ng religion eh. Pero alam nyo kung nasa ng twist? Hindi na ipopoint yan kay Kristo eh. Pansinin nyo yung verse. Ang nakalagay dyan eh. Kayo, gusto nyo magselos din naman? Yung pagsunod kay Kristo ang pinag-uusapan dyan eh. Panginoon, saan kami pupunta? Nakapoint kay Kristo eh, yung pagsunod eh. Kaya lang ang nangyari sa ibang religion, kayo, gusto nyong umalis? Di umalis kayo. Nakapoint hindi kay Kristo, nakapoint doon sa religion. Yung verse na yon, nakapoint sana yung kay Kristo eh. Pero ang ginagawa ng ibang leader ng religion, pag umalis ka sa kanila, it's tantamount na ang inaalisan mo ang Diyos at si Kristo. Abay, pag umalis ka naman sa religion, hindi naman ang inalisan mo si Kristo eh. Ang ginagawa ng iba, ini-apply nila sa sarili nila yung verse na yon. Kaya tuloy, ang nagiging mindset ng ibang mga miyembro, kung aalis ako, abay, wala na akong malalapitan. Pag umalis ako.
Pero kung titingnan mo yung konteksto, ang nagsasabi niya si Pedro. Pinapatungkol niya kay Kristo. Hindi niya pinapatungkol sa isang religious organization. Kaya pag hindi mo pag-aaralang mabuti, makikita mo yung twist na as if pag umalis ka sa samahan, ang inalisan mo si Kristo. Ganun ba yon? Ganun kasi nila pinatunog yon na pag umalis ka sa samahan, ang inalisan mo ay si Kristo. Mali eh. Pinapatunog nila pag umalis ka sa leader, ang inaalisan mo si Kristo. Mali eh. Patungkol kay Kristo yun eh. Ang ginawa ng mga leader ng religion, kinamkam yung verse na yon, inilapat sa kanila. Oh, gusto nyong magsialis din naman? O ano, aalis kayo sa balwarte ko? Sige, umalis kayo. Pag umalis kayo, ano mangyayari sa inyo? Kaya ngayon, wala ka. Hindi ka makapalag. Kasi kung Kristiyano ka nga naman, tagasunod ka nga naman kamo ni Kristo, komo ang mindset mo, ayaw mo umalis kay Kristo, abay pagka iniwan ko pala itong leader ko, iniiwan ko si Kristo, aalis ka pa ba sa leader mo? Hindi na. Aalis ka pa ba sa religion mo? Hindi na. Kasi naikurta ang isip mo na pagka umalis ka sa religion mo, ang inaalisan mo ay si Kristo. Kung ikaw ayaw mong matawag na umaalis o humihiwalay kay Kristo, ay hindi ka na nga aalis sa religion mo. Pero ano ang totoo? Ang iniwan mo lang naman leader mo eh. Hindi mo naman ang iniwan si Kristo eh. O, di ba? O, yung mga takot na umalis sa MCGI, ang iniwan nyo lang naman si Kuya eh. Pero ba't di kayo makaalis? Kasi ang higpit ng kapit nyo kay Bes. Ang pinangahawakan nyo pa rin si Bes. Dahil lang sabi ni Bes, ang kaaway ni Kuya, kaaway ko. Pag inaway nyo si Kuya, ako kaaway nyo. Nakikita nyo na nga, hindi na nga competent. Nakikita nyo na nga sablay na sa pagtuturo. Sinabi na ng Bes, pagka ang aral ng isang relihiyon may aral na mali, maghiwa-hiwalay na tayo. Sabi ni Bes, ako, ang religion ko, may nakita akong aral na mali, kahit isang linggo na lang at maghuhukom na, aalis ako, iiwan ko. Sabi ni Bes. Pero ba't di nyo magawa? Bakit? Kasi nakawired na ang inyong mga kaisipan na totoo to. Totoo to. Ayaw nyo kasing papasukin yung pagtatanong. Mamaya maiintindihan nyo aming ibig sabihin. Kaya pagka ikaw nga naman, miyembro ng relihiyon na yan, kung takot kang maiwan si Kristo, abay, ipinatungkol ng leader na pagka umalis ka sa kanya, pag-alis mo kay Kristo, at pag-alis mo ng religion, pag-alis mo kay Kristo, hindi ka na nga aalis ng religion mo at saka sa leader mo. Pero, yung ba ang totoo? No. Ang iniwan mo, religion lang. Hindi mo naman iniwan ang pagiging Kristiyano mo. Dahil pwede ka pa rin namang maging Kristiyano kahit hindi ka miyembro ng MCGI. And that's true. Walang pwedeng magpasubali niyan, palagay ko. Kung mayroon mang magpapasubali, miyembro halimbawa, or ministro, or diakono, or kahit sino mang district servant, di pumasok kayo. Patunayan nyo na ang pagtalikod sa MCG ay pagtalikod sa Diyos. Patutunayan namin hindi. Bakit? Hindi ko mo iniwan mo ang religion mo, tinalikuran mo na ang pagiging Kristiyano mo. Hindi ko mo tinalikuran mo ang MCGI ay tinatalikuran mo na ang Diyos na nakikilala mo. Ang tinalikuran mo, maling sistema ng relihiyon, hindi ang pagiging Kristiyano mo at pagiging makadiyos mo. Pero ang ginagawa ng ibang religion, pinapatunog sa iyo na ang paglaban mo sa leader, paglaban mo sa Diyos. Ang pagtalikod mo sa samahan, pagtalikod mo sa Diyos. Yan ang manipulasyon na ginawa sa utak ng ibang mga miyembro, kaya ang suma total, hirap lumabas ang ibang miyembro. Magtataka ka pa ba ngayon?
Bakit karamihan ng mga miyembro matibay ang kapit diyan sa samahan na yan? For simple reason, na i-wired ang isip mo ang paglaban sa ministro, pagtalikod sa religion, paghiwalay kay Kristo. Wala tayong magagawa, nakawired yan sa kanilang kaisipan. Pumasok yung fear of living. Kaya maraming takot diyang umalis. Yung iba literal na nagsasabi, pag iniwan ko tong religion ko, wala na akong kaligtasan. Mapapahamak na ako. Baka madisgrasya na ako bukas. Yan ang bunga ng fear indoctrination. Kaya kahit bugbog ka na sa guilt trip, hindi ka pa rin makaalis kasi feeling ng iba riyan, mas safe sila sa loob kesa harapin yung takot sa labas. Ayaw nilang harapin yung takot sa labas kahit alam nilang marami silang hinaharap na tiisin sa loob. Okay lang sa kanila yon. Para bang toxic relationship ano? Tanong mo to kay Ate Jessa May. Tanong mo to sa mga takot sa mga relasyon. Takot ba kayo sa relasyon, Ate Jessa May? Kasi nakikita ko mga post-post ito tungkol sa mga love life eh. Si Ate Emotera Vlog, itong si Jessa May. Tanong nyo sa mga mahilig sa mag-post tungkol sa love life. Yung parang toxic na relationship. Yung laging sinasabi ng partner na wala kang makikitang katulad ko. Ayun. Walang ibang katulad ko. Eh ano yun eh. Gasgas na linya na yan eh ng mga manlulokong, di ba? Gasgas na linya na yan ng mga manluloko eh. Pero ano totoo? Toxic na relationship, hanggang ngayon, doon ka pa rin. Bakit? Natatakot ka dahil baka ikaw mag-guilt trip lang. Natatakot ka dahil baka mamaya parusahan ka ng Diyos. Yung pagka lumabang ka sa leader, kalabang ka ng Diyos. Yung bang may nakikita ka ng mali nakikita mo na mali na pero ano ginagawa mo? Tiklop ka na lang. Bakit? Natatakot ka sa imahinasyon ng sumpa. May sumpa na itinuro sa'yo na isang imahinasyon. Take note, imahinasyon yun imagination na sumpa. Ano ba yung sumpa sa English? Imagination na sumpa. Imaginasyon lang yun Pero mas pinaniniwalaan mo yung imagination na yun kesa sa totoong nakikita mong pang-aabuso. May nakikita kang inhustisya. May nakikita kang hindi tama sa harapan ng mata mo. Ayaw mo siyang paniwalaan kahit nakikita na ng dalawang mata mo. Mas pinaniniwalaan mo yung imahinasyon na sumpa. Ay, pagka humiwalay ako sumpa ang aabutin ko Imahinasyon lang yun Sabi lang yun Claim lang yun Pero mas pinaniniwalaan mo yun kesa sa paniwalaan mo itong reality na mayroong Area 52. Mas pinaniniwalaan mo yung imahinasyon ng sumpa kesa yung naririnig mo na nagtinda sila ng alak sa Salud sa Brazil. Mas pinaniniwalaan mo yung imahinasyon ng sumpa na sinabi sa'yo kesa sa totoo na nakikita mo na bawal magtinda ng alak pero sila nagtinda ng alak. Pilit mong binibigyan ng excuse. Yan ang nangyayari. Kaya ang dami na masasamang epekto na makikita mo. Kaya kita mo, sila andun pa rin. Matibay pa rin ang kapit. Bibigyan ka pa ng mga magic words. Magiging kaaway ako ng iyong mga kaaway. Magiging kaalit ako ng iyong mga kaalit. Ayan na, wala na. Tiklop ka na uli. Bakit ka tiklop? Abay, pagkakaaway ka ng leader. Ay, sabi ng Bible verse, ginamitan ka na naman ng makapangyarihang Bible verse. Exodo 23:22. Magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway. Kaalit ng iyong mga kaalit. Kaya bukod sa kaaway mo na leader, kaaway mo na ang Diyos. Kaya nangyayari. Kaya aalis ka pa ba? Hindi na. Hihigpit ang kapit mo sa loob ng samahan. Kristiyano ka Takot ka na maiwalay sa Diyos Ganyan na nangyayari.
Dadagdagan mo pa ng ibang recipe. Ano yon? Matatakot kang ma-isolate. Meron takot dahil sa mga community ties na kapag ka umalis ka, wala ang mangyayari. Iiwasan ka ng kapatid mo sa laman. Hindi ka nakakausapin. Ma-ostracize ka na. So, natatakot ka na mabigyan ka ng label na mabansagan kang ikaw ay antikristo. Ano pa? Tatawagin kang janitor fees. Ano pa? Tatawagin kang traidor. Tatawagin kang hindi maninindigan. 'Di ba? Nakikita niyo yung bigat ng stigma. Kaya kahit gulong-gulo na yung isip ng ibang mga miyembro sa loob, kahit toxic na, ano ginagawa ng ibang miyembro? Pilit silang nananahimik at pilit silang nag-i-stay kasi takot silang mawalan ng pamilya, takot silang mawalan ng kaibigan. Ano nangyari kay Haring Conde? Yung kanyang mga dating kapwa officer, wala na. Black na siya. Ang bait ni Haring Conde. May mga ka-business tie-up pa sa si Haring Conde. Pero wala na, lahat yon. Mga dati niyang kaibigan, black na siya. Yon ang consequence ng nangyari sa kanya. Pero, tingnan niyo naman si Haring Conde ngayon. Di ba? Hayahay na buhay. Wala na siyang iniisip na kung ano-anong guilt tripping. Pero yung ibang nasa loob, ayon, nandun. Nananahimik na mag-stay, pinipilit nilang hilutin ang sarili nila kahit toxic na ang kanilang nararamdaman. Yung iba, nagiging superstitious pa ang paniniwala. Di ba? Kaya pagka lumabas ako, ay nako, baka mapahamak ako bukas. Tingnan mo nga yung ano, in-interview ni Badong. Di ba tinamaan yata ng, ano ba nangyari daw doon? Oh, di ba pinarusahan ng Diyos yun? Aba, biruin mo, naging superstitious na ngayon ang paniniwala mo. Na pagka ikaw ay lumabas ng MCGI, baka mawalan ka ng trabaho. Ngayon, di ba katotohanan yan? Palo ng Diyos yung kapatid. Kasi kung ano-ano sinasabi mo laban sa leader mo. Di ba? So, nabigyan ka ngayon ng paniniwala na hindi na sa realidad. Normal naman na nawawalan ng trabaho. Normal na merong nagkakasakit. Pero pagka nagkasakit ka, ilalagay sa iyo yung band na yon na kaya ka nagkasakit kasi nagsalita ka ng against sa mga ngaral mo. So, instead na pananampalataya, superstition ang nagdo-dominate dun sa ibang mga miyembro. Bunga ng pananakot sa iyo. Ayan. At wag din nating kalilimutan yung emotional ties na sinasabi ko nga sa inyo kanina. Imagine, 20 years ka sa samahan, 30 years, doon mo nakilala yung kaibigan mo. Doon ka na lumaki, doon mo na inilibing yung mga magulang mo, doon ka na nagpabinyag ng mga anak mo. Kapag gano'n na kalalim ang history mo sa loob ng religion mo, parang hindi na religion yan eh. Bakit? Buong buhay mo nandyan eh. Kaya mahirap nang putulin yan. Mangyayari dyan, kapit tuko ka na talaga. Kasi hindi ka na lang sa doktrina ng hahawak. Pinanghahawakan mo na rin yung puso, yung alaala, yung lahat ng mga mabubuting nangyari sa iyo sa loob ng samahan. Yan. Yan yung mga nangyari sa mga Exeter at nangyayaring kasalukuyan sa mga closet. Ngayon, kung ganyan ang pangyayari, kung kayong mga nakikinig sa amin ngayon, nahirapan kayong kumalas noon, yung mga Exeter, kaya ba kayo nahirapan dahil takot kayong umalis? Kaya ba kayo nahirapang umalis sa MCJ dahil yung alaala nandun? Or kaya kayo takot umalis dahil dun sa utang na loob? Ako ang isa sa naging struggle ko, yung verse na yon. Yung pag umalis ako, saan ako pupunta? Dahil akala ko, pag umalis ako, it's tantamount ng pagtalikod ko sa pagiging Kristiyano ko. Well, hindi naman pala. Dahil pagka tumalikod ka doon sa isang maling sistema, hindi mo tinatalikuran ang pagiging Kristiyano mo at pagiging sa Diyos mo. Dahil ang tinalikuran mo lang, yung isang samahan na nakitaan mo ng maling sistema. Kaya mga kapatid, dito po, mahigpit ang kapit ng ibang mga miyembro dahil may mahahalagang involve eh. Nandyan yung takot.
nandyan yung memories, nandyan yung maaari utang na loob. Kaya habang hawak-hawak ng mga tao na yan, yung mga sinabi namin sa inyo na yan, mahirap pong kumawala. Pero may paraan para matinag yung kapit nila na yan. At yan ang pag-uusapan natin. Siguro sa susunod, ano ang paraan para iyang kapit na yan ng ibang mga miyembro matinag? Wag na nga sa susunod, tuloy ko na. Tuloy, wala pa namang alas 10 eh. Ano paraan? Ito paraan. Ang nakikita kong isa sa paraan, simple lang eh. Alam nyo kung ano? Matuto kang magtanong at matuto kang mag-verify. For that simple reason, yan ang isa sa pinakamatibay na paraan para yung kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mabawasan yung kapit at panghahawak. Yan, maturuan yung magtanong at mag-verify. Kasi meron akong isang kilala, yan yung nangyari sa kanya eh. Kapag natutunan mong magtanong, doon ka lang makakakawala eh. May isang kapatid, sinubukan niyang basahin yung buong konteksto noong Jeremias 30:19-24. Aba, ang paniniwala niya, yung Jeremias 30:19-24 ay hula tungkol sa samahang MCGI, tungkol kay Kuya, at tungkol kay Bes. Eto, papakita ko sa inyo ho. Eto yung kanyang naging reason eh. Kaya siya humiwalay na at kaya siya kumawala eh. Eto. Ang sabi dito sa verse, mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Etong verse na to, dito siya nagising eh. Di ba Brad, hula sa atin yan? Opo. Pero nung marinig niya yung pinag-aralan namin, diniscuss namin ni Paring Lost, tingnan nyo nga po kung hula nga sa Pilipinas yan at saka sa Pilipino. Tingnan nyo kung bakit hindi hula sa atin yan. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. At aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. At ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan niyaong lahat na nagsisipighati sa kanila. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya at siya'y lalapit sa akin sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Sino tinutukoy dyan? Alam mo, itinuloy niya lang yan dito sa 31:1. Ang sabi dyan, sa panahong yaon, dun sa panahon na yon na magkakaroon ng leader, sa panahon na yon na pararamihin ang mga anak na magpapasalamat, sa panahon na yon, sabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat ng angkan ni Israel at sila'y magiging aking bayan. Nakita nyo kung kanino po natupad ito, sila'y magiging aking bayan, magiging Diyos ako ng lahat na angkan ni Israel. Sino po ang tinutukoy dyan? Dito sa 22, kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Tuloy mo lang. Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat ng angkan ni Israel. Sila'y magiging aking bayan. Sino po ang tinutukoy? Ang tinutukoy po, Israel. Hindi Pilipinas at hindi Pilipino. Boom! Tapos na ang laban. Dahil doon, ayun, nagkaroon ng doubt si kapatid, natutong magtanong, at doon siya nag-umpisang makakawala. Simple as that. Yung pagkakaroon mo ng cognitive dissonance. Yung tipong may itinuro sa yung totoo. Pero nung ibinangga mo sa actual scripture, hindi tumutugma. Doon nagsisimula ang tension. Kung hindi mo i-ignore yung nahahalata mo, yung duda mo, kung hindi mo yun i-ignore, yung dark side mo, kung hindi mo yun isasawalang bahala, yun ang magiging doorway mo palabas. Kaya meron kang duda, magtanong ka. Yan ang problema sa iba, ayaw magtanong. Ang nangyayari, yung iba,
may tinatawag na exposure effect. Kapag lagi mong nakikita o lagi mong naririnig yung isang bagay, laging magiging totoo sa isip mo yung iyo. Kasi ang pinaniniwalaan mo lang lagi, yung naririnig mo. Pwede mo naman baliktarin eh. Kapag magsisimula kang harapin ang ibang pananaw, yung kwento ng mga Exeters, yung Bible study ng ibang grupo, unti-unting mababasag yung dating truth na pinaniwalaan mong akala mo'y totoo. Ganyan na nangyari sa atin eh. Masyado tayong nanganlong kay Bes. Lahat ng sinabi ni Bes, amen tayo ng amen. Ngayon, available ang resources sa internet. Matuto kang magsuri, marirealize mo, mali nga pala ang naituro sa amin. Oo nga, mali nga pala. Ba't mo namamalayang mali? Kasi natututo kang magbigay puwang sa ibang pananaw sa kwento ng ibang mga Exeters. Parang ganito lang, iiwan namin sa inyo ngayong gabi. Kaming mga Exeter, para lang kaming ibon na nakakawala sa hawla. Kung buong buhay mo nasa hawla ka, ang akala mo normal lang na buhay ang ikaw ay nasa loob ng hawla. Kasi ang buong buhay mo nasa loob ng hawla eh. Kaya ang akala mo, normal na buhay yung nasa loob ng hawla. Pero, the moment na magbukas ka ng pinto at makita mong may mundo pala sa labas, the moment na magbukas ka ng pinto at matuto kang magtanong, the moment na natuto kang maging critical sa pag-iisip, dun mo marirealize, anak ng kuto, meron palang langit, meron palang hangin, meron palang araw. Bakit? Kasi kumawala ka sa hawla eh. Doon mo marirealize na hindi ka ginawa para sa hawla. Ganyan kami. Minsan, kailangan mo lang magbukas ng ibang perspective. At pagka yan ay nangyari sa iyong kaibigan sa loob ng MCGI, closet or enthusiast, dyan magsisimula ang makakalaya ka sa pagiging biktima ng mapang-aliping mga relihiyon. Gaya ng nangyari sa aming mga Exeter, huwag niyong ipalagay na kami masama. Kaya kami nag-exit sa simpleng dahilan. Natuto kaming mag-isip, natuto kaming magtanong. At nung nakita namin ng reality, eto kami ngayon. Yung dating kami na panatiko, nakita namin ng sarili namin na nakakawala sa bandage ng religion. At yan ang aming wish. Sana isang araw dumating din yung inaasahan ng maraming mga Exeter, makaisip din, lalo na yung mga kaibigan namin dyan at mga mahal namin sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito po sa Pause and Ponder. Magandang gabi sa inyong lahat, kami nagdadala at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas na ito. Magandang gabi sa inyong lahat, kami nagdadala at kayo'y nagkarinig kahit konting sandali. Pag nagdilim na ang ilaw, hinahanap pa rin kayo. Kung di dahil sa inyong lahat, Kami wala rito, kami wala rito. Ha, 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 ha. ito na ang gabing hinihintay. Sana'y di magwakas, sandaling nagniningning, alay sa lahat ng dumating. Magandang gabi, maraming salamat. Magandang gabi, hanggang sa muli, pagsasama